Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Andito na naman ang ating road trip news track. Alright, andito na naman tayo. Nagsimula na ang botohan sa Estados Unidos para sa bagong Pangulo. At pangalawang Pangulo ng bansa. Sa pananaw ng isang economist, may epekto ang US election sa ekonomi ng Pilipinas at ibang bansa dahil na rin sa mga pulisya na maaring maipatubad ng susunod na leader ng Amerika. At panoorin po natin dito sa RCBC and UNTV. Alright, and the further ado, let's do it. Turista, foreign investor. Alright, let's get it on. Hopefully by December, in a month's time, or 4 to 6 weeks time, pwedeng makabawi naman yung piso. Posibleng lumakas ang piso kontra dolyar pagsapit ng Disyembre anuman ang maging resulta ng eleksyon sa Estados Unidos. Paliwanag ni RCBC Chief Economist Michael Ricaport, marami sa mga overseas Filipino worker at mga foreign investor ang magpapapalit ng dolyar sa Disyembre dahil sa taas ng demand ng gastos. Every year, malaki tendency, second week, first, second, lalo na a week before Christmas, talagang month OFW nagpapapalit ng dollar. Maganda, pabor sa kanila yan, mataas eh. Yung mga dollar earner, pabor yan sa OFW, pabor yan sa exporter, sa mga turista, foreign investor, kasi mataas yung palitan. Ayan, delikado yan. US-China trade war, posibleng maulit ang world economy. Maapektahan kung mananalo pa itong si Trump. Alright? Ang maaaring kahinatnan ng kanilang eleksyon sa mga nakalipas na buwan sa pamamagitan ng pagtataas ng bonds, dahilan naman kaya nakita ang paglakas ng dolyar. Nangangahulugan na maaalis na ang anumang banta sa pagtaas ng halaga pa ng dolyar pagkatapos ng US elections. Kaya tumaas yung bond yield sa Amerika, yung US Treasury bond yield, tumaas din yung dolyar. No? Kung parang may konting uncertainty kasi sa election sa US. So, yun, pinaprice naman. Ayan, may epekto dito sa Pilipinas ang pagtataas ng US-China trade war. Alright? Package, pa nga naman manalo si Trump. So, yan naka-apekto yan sa dolyar. Samantala, maaaring musbong muli ang trade war sa pagitan ng US at China kung tuluyang mananalo si Trump. Ito ay dahil sa banta naman ng pagpapataw ng mataas na taripa sa mga produkto ng China na maaaring makaapekto sa ekonomiya ng mundo. May risk na magkaroon na naman ng trade war. Babagal yung world economy, may trade war. Nung first administration niya, nung unang beses na nangyari na yun eh. So, yun, similarly, baka maulit yun, yung ganung sitwasyon. Ayon naman sa ilang political analyst, wala naman maaaring magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at US, anuman ang magiging kahinatnan ng eleksyon. Nagpahayag na rin dati ng suporta ang Trump administration at si Vice President. At sana suportahan din ng Pilipinas. Alay natin yan. Kamala Harris sa posisyon ng Pilipinas sa iba't ibang mahalagang issue. Kabilang na dito ang usaping panseguridad. Nel Maribuco, UNTV. Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito sa ating reaction video at US-China trade war. Posibleng maulit world economy, maapektuhan kung mananalo itong si Trump sa election ngayong ayan, nagsisimula na ang botohan sa Estados Unidos. At maraming salamat sa panonood at pagkinig dito kay Rob Trip. And see us again sa ating the next one. Alright, don't forget to subscribe the channel Road Trip. And peace out. Thank you guys.